o sa kanya. Kaya naman naiiyak na siya sa isip niya. Naglakas loob naman si Jin Sung at sinabi niya kay Seon na nagmamadali siya ngayon, at dagdag niya pa na maghanap na lang ng iba si Seon para gabayan siya. Sagot naman ni Seon na tinatanggihan niya na maghanap ng iba dahil comfortable siya sa ating bida, sana all. Tugon naman ni Jin Hyuk na kailan mo pa lang ako nakita. Sagot ng babae na parang tinatakot niya si Jin Sung na ngayon lang niya nakita si Jin Sung. Natakot naman ang ating bida. Kaya wala nang palusot si Jin Sung at agad naman itong sumang ayon na siya ang magga-guide kay Seon. Tinanong niya si Seon kung saan siya pupunta. Sagot niya na dalhin siya ni Jin Sung kung saan si Sergeant An Sung-ho. Nabuhayan naman ng dugo si Jin Sung nang marinig niya na hinahanap niya si An Sung-ho at sinabi niya kay Seon na dapat kanina niya pa sinabi yan. Di napansin ng ating bida na nasa likod niya na pala si An Sung-ho at tinawag niya si Jin Sung. Para mahihiwalay naman ang kaluluwa ng ating bida dahil sa gulat niya na nandito na pala si An Sung-ho. At binuksan ni Sung-ho ang pintuan. At tinanong niya kay Jin Sung na hindi naman nagpaplano si Jin Sung na mag-iskapo sa kanilang pagsasanay. At nagsulot naman ang ating bida na pinagpapawisan at sagot niya kay Sung-ho na pupunta naman siya dapat kaagad. At dito tinanong ni Seon nang walang pakundangan si An Sung-ho kung siya ba si An Sung-ho. Kaya tinanong naman siya ni Sung-ho kung siya ba ay second year at dagdag pa niya na kailangan magpakita siya ng respeto sa mga superiors. Tugon naman ni Seon na narinig niyang meron basehan sa skill rank dito. Hinawakan naman ni Seon ang kurbata ni Sung-ho sabay sabi na kung mas malakas ba si Sung-ho para maging superior niya, dagdag pa niya na sa tingin niya ay parang pareho lang sila ng level. Inayos naman ni Sung-ho ang kanyang kurbata at sinabi na kung gusto ba niyang konpirmahin para kay Seon. Nakikita ni Jin Sung ang apoy sa pagitan ng dalawa at sinabi niya na hindi niya gusto madurog sa pagitan ng dalawang ito. Tinanong naman ni Seon si Sung-ho kung meron ba siyang dinidate ngayon. Nagulat naman ang ating bida dahil biglaan ang tanong ni Seon tungkol sa bagay na yan. Sagot naman ni An Sung-ho na wala, sabi naman ng ating bida na natuklasan niya na walang nobya si An Sung-ho dahil palagi itong abala sa pag-workout. Tugon naman ni Seon na hindi niya gusto ang matigas na katulad ni An Sung-ho. Sagot naman ni Sung-ho na walang problema sa kanya dahil hindi niya rin gusto si Seon. Habang ang ating bida ay naguguluhan sa kung anong sitwasyon ang nakikita niya sa pagitan ng dalawa. Sinabi naman ni Seon na wala siyang pakialam kung nobya man o fiancé, kung hindi gusto magambala ni Sung-ho ay kailangan niyang gumawa ng isang bagay na wala sa pormalidad. Tanong naman ni Sung-ho kung ano ang ibig sabihin ni Seon. Sagot niya na ang kanyang pamilya ay medyo maingay at masyadong konserbatibo. Dagdag pa ni Seon habang tinitingnan ng ating bida na ang sinabi niya ay para sa kapakanan ni An Sung-ho kaya hindi dapat ipagsawalang bahala ni Sung-ho ang kanyang mga sinabi. Habang si Jin Sung naman ay hindi maintindihan ang kanilang pinag-uusapan at tumalikod na lang. Nilapitan ni Seon si Jin Sung at sinabi niya na nagpapasalamat siya dahil hindi siya gusto ni An Sung-ho at tinanong niya si Jin Sung kung gusto ba niya i-date siya. Sa sobrang gulat ng ating bida ay bigla siyang namula at sinabi niya na bakit naman biglaan, sabi naman ni Seon na parang pareho lang sila ng tangkad ni Jin Sung at gusto niya ang lalaki na pareho silang pantay na level ng mata. Hindi naman makapaniwala at hindi alam kung ano ang itutugon niya sa sinabi ni Seon sa kanya. Nang makita ni Seon ang reaksyon ni Jin Sung ay nakyutan naman siya sa ating bida. Bigla naman siya nilapitan ni Seon at tinanong niya kung ano ang ideya at combat rank ni Jin Sung. Di naman makatingin ng diretso ang ating bida at sinabi niya na parehong F ang kanyang ideya at combat rank. Hindi naman naniniwala si Seon sa sinabi ni Jin Sung. Sinabi naman ni Jin Sung na totoo ang kanyang sinabi. Kaya naman nagtataka si Seon dahil sinong tao sa mundo ang magkakaroon ng parehong F ang rank sa ideya at combat rank. Tugon naman ni Jin Sung na nandito siya nakatayo sa harapan niya. Hindi pa rin naniniwala si Seon kay Jin Sung kaya sinabi niya kay Jin Sung na huwag siyang makipagbiro sa kanya. Habang si An Sung-ho naman ay nakatingin kay Seon at sinabi niya na magsasanay pa silang dalawa ni Jin Sung kaya naman inawat niya na ang dalawa. Makalipas ang ilang minuto ay nandito na sila sa gymnasium at nagsasanay silang dalawa. Makikita natin na parang wala lang kay Sung-ho habang ang ating bida ay nanginginig na dahil sa hirap ng pinapagawa sa kanya. At nandito rin si Seon pinapanood sila. Pagkababa ni Jin Sung mula sa taas ay sinabihan siya ni Seon na akala niya nung una ay nagdadahilan lang si Jin Sung para makatakas sa kanya ngunit nang makita niya na totoo ang sinasabi ni Jin Sung na magsasanay silang dalawa ay naliwanagan siya.
Pilit naman na hinahabol ni Jin-sung ang kanyang hininga at sa isip-isip niya na bakit ba sinundan sila ni Seon. Nag-aalala naman si Seon kay Jin-sung dahil nakita niyang hirap na hirap ang ating bida at tinanong niya kung okay lang ba siya. Nagmamakaawa naman si Jin-sung kay Seon, sabi niya dahil nandito rin lang si Seon ay nagmamakaawa siyang iligtas siya. Tugon naman ni Seon sa kanya na kailan pa nakita ni Jin-sung si Seon para hilingin sa kanya na iligtas siya. Napaiyak si Jin-sung sa sagot ni Seon dahil yun din mismo ang sinabi niya kanina kay Seon. At sabi niya sa isip niya na noong nagpapatulong si Seon kay Jin-sung para magpagabay sa kanya. Kaya naman yumuko ang ating bida at sinabi niya na sobra na si Seon. Tinanong naman ni Seon si Sung-ho kung bakit niya pinagsasanay ng ganito si Jin-sung dahil isa lang naman siyang trainee. Habang si Jin-sung naman ay humahagulgol. Tugon naman ni An Sung-ho kay Seon na sa kabila ng kanilang diferensya sa ranggo, kapag meron siyang partner sa pagsasanay ay higit pa sa sapat. Nilapitan ni Seon si Sung-ho at sinabi niya na hindi niya alam kung bakit sumusobra ang kanyang pagsasanay kay Jin-sung, at tinanong niya na kung ano ba ang potensyal na nakikita ni Sung-ho kay Jin-sung. Nagtaka naman si Sung-ho sa tanong ni Seon at wala naman siyang tugon. Dagdag pa ni Seon na sabihin na ni Sung-ho kung ano ang tinatago na sekreto ni Jin-sung na taglay, at tanong pa niya na nakita ni Sung-ho kung ano ang kakayahan ni Jin-sung. Sagot naman ni Sung-ho sa kanya na hindi niya alam kung anong pinagsasabi ni Seon. Dagdag pa ni Sung-ho na sa totoo lang na si Seon talaga ang may inaasahan kay Park Jin-sung. Dahil hindi sinabi ni Sung-ho sa kanya ang rason. Nagdesisyon na lang si Seon na tanungin mismo ang ating bida. Kaya dali-dali siyang pumunta kay Jin-sung at kinonfirma niya kung narinig ba sila ni Jin-sung. Sagot naman ng ating bida na sa tingin niya nagkakamali si Seon ng hinala, dagdag pa niya na siya ang rank F na estudyante na may alindog ng pagiging walang kwenta, di naman nila inaasahan ang sagot ng ating bida. At napabuntong hininga naman si Sung-ho dahil doon, kaya naman hinila niya si Jin-sung at nagulat naman si Jin-sung dahil sa ginawa ni Sung-ho. Habang hinihila siya ni Sung-ho, sabi ni Sung-ho na tapos na si Jin-sung sa pagpapanggap bilang isang mangmang at mag-uumpisa na sila sa susunod nilang pagsasanay. Humingi naman ng tulong ang ating bida kay Seon. Paulit-ulit niya itong tinawag na, Seon tulong, Seon. Seon, Miss Kim Seon. Kinaumagahan ay nandito na sila sa kanilang silid-aralan at sinabi ng kanilang guro sa kanyang mga estudyante na meron silang bagong lipat na estudyante ngayon. Kaya pinapasok niya na ito. Pumasok naman agad si Seon at tumayo sa gitna. Wala naman sa mood ang mga estudyante, sabi ng pulang buhok na maling timing ang pasok ng kakalipat na estudyante. Nagandahan naman ang isang lalaki sa bagong lipat na estudyante kahit na may pagkatig-asin itong tignan. Tinanong naman ni Seon ang guro kung saan ang kanyang upuan. Tinuro niya ang bakanteng upuan sa Squad 1 at sinabi niya kay Seon na magpakilala muna siya. Sa puntong nakita ni Seon ang ating bida ay pinuntahan niya ito agad at sinabi niya na gusto niya ang Squad 3. Habang ang kanilang guro ay pinapatigil si Seon dahil hindi pa siya nagpapakilala. Habang naglalakad siya papunta sa ating bida ay sinabi niya sa guro na ilagay siya sa Squad 3. Sagot naman ng guro na walang bakante ang Squad 3 sa ngayon. Nagtaka naman ang katabi ni Jin-sung dahil itinuro siya ni Seon dahil gusto niya umupo sa tabi ni Jin-sung at pinapaalis niya ang katabi ni Jin-sung, tugon naman ng lalaki sa kanya na kahit pa sabihin niya na umalis siya dito, ito ay upuan pa rin niya. Hinampas ni Seon ang mesa sabay sabi na hindi pa rin ba siya aalis. Dahil sa ginawang yun ni Seon ay natakot naman ang lalaki at ibinigay ang kanyang upuan kay Seon. Nagpasalamat naman si Seon dahil dun. At nang papaupo na si Seon ay nagsalita si Giyong at tinawag niya ang bagong lipat na estudyante, at sinabi niya na kung sino ba siya na para mag-asta ng ganito. Dagdag pa niya na siya ang in charge sa Squad 3 at sinabi niya kay Seon na magpakilala siya. Tumugon naman si Seon na kung mas mataas ba ang military rank ni Giyong kaysa sa kanya. Dagdag pa niya na narinig niya na ang pinakamataas na military rank para sa second year ay corporal, at pakilala niya na siya ay corporal din. Dahil sa sagot na yun ni Seon ay nagalit naman si Giyong at sinabi niya na siya ang leader ng Squad 3. Hindi pa man tapos sa pagsasalita si Giyong ay sumigaw naman si Seon sa kanilang guro na dito siya uupo sa tabi ni Jin-sung. Napabuntong hininga naman ang guro at sinabi niya sa kanyang isip na may kakaibang bata na naman dito. At dagdag pa niya na payag siya dahil nandyan na rin naman umupo si Seon. Napatakip naman ng mukha si Jin-sung,
Nang mapansin yun ni Seon agad niyang tiningnan ng mabangis ang ating bida at tinanong niya kung hindi ba niya gusto si Seon. At bakit parang walang pakialam si Jinsung sa kanya. Agad niyang inakbayan si Jinsung at sabi niya na akala niya nagkamabutihan sila ni Jinsung kahapon, dagdag pa niya na ano ba ang kailangan niyang gawin tungkol dito, at kung ganon ay hindi sila magkasundo ni Jinsung. Tugon naman ni Jinsung habang tumutulo ang kanyang pawis at nauutal na hindi siya papayag na hindi sila magkasundo ni Seon. Tumawa naman siya habang tumutulo ang kanyang pawis sa kaba, sabi ng ating bida na hindi naman sa ganon na hindi niya gusto si Seon. Tinawag naman ng guro si Seon, sumagot naman si Seon kung ano yun, minungkahi ng guro na kahit man lang ipakilala ni Seon ang kanyang sarili sa kanyang kaklase. Sagot naman ni Seon na bagaman nakaupo na siya, kaya nagpasya siyang dito na lang magpakilala sa kanyang pwesto. Sinigawan naman siya ni Giyong at sinabi niya dapat magpakilala siya sa harapan bilang isang paggalang. Tugon naman ni Seon na hindi niya gusto at maririnig naman nila siya mula sa kinatatayuan niya. Nag-umpisa na magpakilala si Seon, sabi niya na ikinagagalak niyang makilala silang lahat. Siya si Kim Seon, nakakalipat lang na estudyante at magiging party na siya ng Class 10 simula ngayong araw. Pinag-usapan naman siya ng dalawang ito, sabi pa ng Brown ang buhok na bakit ganyan siya, nag-aasta siyang siga. Dagdag naman ng may pulang buhok na sa tingin niya maganda ang dati niyang eskwelahan. At balik sa pagpapakilala ni Seon na siya ay isang corporal at ang kanyang ideya ay White Jade Goblin. Habang ang isa naman ay sabi niya na hindi niya gusto si Seon dahil mainitin ang kanyang ulo, di na niya pinagpatuloy ang kanyang sinasabi dahil narinig nila ang ideya ni Seon na isang White Jade Goblin. Tinulungan si Seon ng kanyang pamilya para ilipat siya sa eskwelahan na ito. Umaasa naman si Seon sana magkakasundo silang lahat at dagdag pa niya na mula ngayon ay nasa pangangalaga na nila si Seon. Natulala naman at napanganga ang lahat kasama na ang guro dahil hindi nila inaasahan na ang ideya ni Seon ay White Jade Goblin. Pinatahimik naman sila ng kanilang guro habang si Jinsung ay nakatitig lang kay Seon. Bilib naman si Jinsung dahil may kaklase silang isang White Jade Goblin. Ang White Jade Goblin ay kaysa isang ideya na pwedeng mamana. Ang karaniwan na ideya ay hindi napapasa. Simula pa noon, walang nagkakaroon ng kaparehong ideya. Dahil kung anong nakaukit sa kaluluwa ay hindi maaaring maging pareho. Subalit merong mga taong umaasa na pwede nilang mapasa ang kanilang ideya nang sa gayon ay mas lumakas pa. Upang gawin itong mas sopistikado, mas patalasin, at maging isang pinaka-delikado. At meron isang pamilya ang nagtagumpay na gawin iyon. Ito ay ang pamilyang Kim ng Gimhae na nagmula kay King Suro. Ang mga Kim ay ang pinapabayaan ng kanilang sariling pamilya. At nag-focus sa walang hanggang edukasyon, ideas, at laban sa kabila ng ilang henerasyon. Para maprotektahan ang kanilang bloodline, ay nagkaroon sila ng tinatawag na intermarriage, di naglaon ay nagtagumpay silang ma-obtain ang isang irregular na ideya. Ang White Jade Goblin. Subalit ang White Jade Goblin ay nagpapakita lang sa mga batang babae kada henerasyon. Ang kanilang populasyon ay bumaba ng husto at parang mauubos na ng tuluyan. At ang bata na isinilang sa huling henerasyon ay isang sword-wielding goblin. Ang batang ito ay nagtataglay ng pisikal na abilidad at may natatagong abilidad na nalampasan na ang lakas ng mga lalaki. Ang huling goblin na may kakayahan sa pinakamataas na antas ng swordsmanship ay walang iba kundi si Kim Seon. Ipinanganak siyang elite mula pagkabata. Kinikilala siya ng pamilya at ng kalangitan. Isa siyang prodigy. Balik sa eksena, tinanong ni Seon ang guro kung pwede na ba siyang umupo. Hindi pa nakarecover ang guro sa kanyang narinig, sinabi niya kay Seon na pwede na siyang umupo. Inanunsyo ng kanilang guro na simula ngayong araw, si Corporal Kim Seon ay magiging Vice Squad Leader na ng Squad 3. Nagulat naman si Giyong sa sinabi ng guro at sinabi niya na paanong naging Vice Leader ang bagong lipat na estudyante. Pinatahimik naman siya ng kanyang guro. At wala nang magawa si Giyong dahil dito. Kinausap naman ni Jinsung si Seon na sikat pala si Seon. Tugon naman ni Seon sa kanya na dahil siya ay nakakamangha. Kumikinang naman ang mata ni Seon, sabay sabi kay Jinsung na si Jinsung ay kakaiba rin dahil ang titulong F-rank na trainee ay hindi karaniwan. Parang mawawala naman ng malay ang ating bida dahil sa kanyang narinig, akala niya pupurihin siya ni Seon. Sabi niya kay Seon na tumigil na si Seon dahil kakampi niya si Jinsung. Tugon naman ni Seon na ayaw niyang tumigil.
Habang si Giyong naman ay galit na galit at parang paputok na ang kanyang ugat sa mukha dahil nagagalit siya sa kaka-transfer lang na estudyante at naging vice leader na siya agad. Pagkatapos ng klase sa cafeteria ng kanilang eskwelahan, nag-uusap ang dalawang kasapi ng Squad 3 na nagpaplano silang palitan ang kanilang squad leader. Si Kim Seon daw ay higit na mas magaling kaysa kay Giyong. Pinagkumpara nila si Kim Seon at Giyong, na mas maganda ang ideya rank at ang overall combat ability ni Seon kaysa kay Giyong. At si Giyong naman ay kung ano-anong mga pinag-uutos niya sa kanila noong nakaraang labanan nila laban sa 3rd year 1st platoon, dahil ang gusto lang ni Giyong ay ang mapaganda ang kanyang sariling imahe. Sabi ng isang estudyante na si Seon daw ay mayabang nung una ngunit siya ay napakatalino at magaling magbigay ng utos. Dagdag pa niya na ang lakas pa ng karisma ni Seon habang nakikipaglaban siya. Kaya naman ang babae ay nahulog na kay Seon. Habang si Giyong naman ay rinig niya ang pinag-uusapan nila at nagmamakmak lang siya mag-isa. Sabi ng babae habang umo-order sila na mas maganda sana na kung si Seon na lang ang kanilang squad leader. Tugon naman ng lalaki na hindi rin magtatagal ay magiging squad leader din naman si Seon. Pagkarinig ni Giyong ay agad niyang binantong ang kanyang galit sa hawak-hawak niyang baso. At nag-aalab sa apoy ang galit ni Giyong kay Seon. Habang sina Jinsung naman at Seon ay magkasama sa silid-aralan at tanghalian na. Tinawag ni Seon si Jinsung na partner. At inaya si Jinsung na sabay na sila magtanghalian, hindi naman pumayag si Jinsung dahil maglilinis pa siya. Kaya pinilit siya ni Seon dahil wala siyang kasabay kumain. Sinabihan naman siya ni Jinsung na sinungaling dahil si Seon ang pinakasikat ngayon sa buong eskwelahan nila. Sabi naman ni Seon na hindi niya gusto ang mga yon dahil nagnanakaw lang sila ng tingin kay Seon at hindi naman nila kayang kausapin si Seon. Tiningnan ni Seon si Jinsung at tumanggi pa rin siya dahil madami ang kanyang gagawin. Sinabi niya isa-isa ang ganyang mga gagawin na maglilinis siya ng blackboard, magpapagpag ng pambura sa pisara, magwawalis pa siya sa silid-aralan at magmamap pa siya, at kukunin niya ang mga aids ng kanilang susunod na klase. Habang pinakikinggan yun ni Seon ay nagtataka siya dahil parang ang dami naman ng gawain para sa iisang tao lang. Dagdag pa niya na kahit pupusta pa siya na ang kanilang squad leader ay hindi niya kaya ang ganoong kadami na gawain. Sumang-ayon naman si Jinsung sa sinabi ni Seon. At dito na-activate na naman ang killer look ni Kim Seon. At tinanong niya si Jinsung na kung siya rin ba ang gumagawa ng gawain ng ibang squad. Dagdag pa niya na hindi lang sa kanilang squad kundi pati rin pala sa buong kaklase niya. Tumugon naman si Jinsung na ginawa niya na lang kasi ginagawa niya naman ang ibang bagay. Dagdag pa niya na mas komplikado kung maraming tao ang gagawa at nakiusap siya kay Seon na sana maintindihan niya. Dahil sa sinabi ni Jinsung ay galit na galit siya sabay hila kay Jinsung. Nagdesisyon si Seon na puntahan nila ang mga walang hiya na nagbibigay ng gawain kay Jinsung na dapat sila na lang ang gumagawa. Nagpupumiglas naman si Jinsung at sinabi niya na okay lang siya subalit wala pa rin siyang magawa at kinaladkad siya ni Seon para puntahan ang mga walang hiyang mga kaklase niya. Nang makarating na sila sa cafeteria at pinuntahan niya ang may pulang buhok at kinonfirma kung siya ba ang Squad 4 na naatasan sa paglilinis ng kanilang silid-aralan. At tinanong niya na bakit ang kanilang miyembro na si Jinsung ang gumawa ng mga ito. Tumawa naman siya sabay sabi na dahil isa siyang F-rank. Tinakpa naman ni Seon ang bibig ng may pulang buhok sabay sabing hindi niya gusto makarinig ng mga palusot niya. Sabi niya sa may pulang buhok na simula ngayon ay kung anong inatas sa kanila ay sila na mismo ang gagawa. Dagdag pa ni Seon na nakakahiya siya dahil kinakaya kaya lang nila ang mas mahina sa kanila. Dagdag pa ni Seon na hindi niya gusto maging kahiyahiya dahil kinakawawa niya ang lalaking ito. Dagdag pa ni Seon na kung mahuhuli siya ulit na ginagawa ito ay alam na niya ang mangyayari. Namutla naman ang lalaki dahil sa pagbabanta ni Seon sa kanya at sabay sabing naintindihan niya. Pinapahingi ng tawad ang lalaki ni Seon kay Jinsung dahil sa ginawa niya. Humingi naman ng tawad ang kaklase nila. Humingi naman ng pasensya si Seon dahil sa pag-istorbo sa kanila sa pagkain. Lumakad na sila at inaya ni Seon si Jinsung pumunta sa susunod nilang pupuntahan. Tinanong naman siya ni Jinsung kung saan sila pupunta at sabi niya na hindi pa ba sila tapos sa kanilang ginagawa. Tumugon naman si Seon sa kanya na pupuntahan nila ang kanilang homeroom teacher. Nagulat naman si Jinsung dahil sa sinabi ni Seon.
Pagkarating nila sa kanilang homeroom teacher ay masayang-masaya naman na nagmamaang-maangan ang kanilang guro na hindi niya alam na may ganyan palang nangyayari kay Jin-sung. Dagdag pa niya na simula ngayon ay si Seon na ang mag-aatas sa mga gawain sa kanilang silid-aralan. Masayang-masaya naman si Seon dahil sa desisyon ng kanilang guro habang si Jin-sung naman ay parang hiyang-hiya dahil sa ginawa ni Seon. Matapos yun ay nag-umpisa na si Seon na mag-atas ng gawain sa kanilang squad. Simula ngayong araw ay silang dalawa na ang in charge sa paglilinis ng blackboard at magmamap ng sahig. Hindi naman makapaniwala ang dalawang ito at kinonfirma pa ng nakaputi na kung siya ba ay maglilinis. Di pa man nagsasalita ang isa ay sinakol na sila ni Seon gamit ang mop at sinabi sa kanilang dalawa na kung tumututol sila sa kanya na siyang in charge naman sa paglilinis. Wala namang reklamo ang dalawa at sumang-ayon naman sila kay Seon. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Giyong at tinawag si Seon na Vice Squad Leader. At dito inalok niya si Giyong na kung gusto niya rin maglinis. Tugon naman ni Giyong sa kanya na kahit man lang tawagin niya si Giyong na Squad Leader. At tinanong niya si Giyong kung ano ang kanyang kailangan. Nagulat naman si Giyong dahil wala naman siyang inaasahan kay Seon at gusto niya lang kausapin ang kanyang kasama. Nagtaka naman si Seon sa sinabi ni Giyong. At dito sinabi niya na tama naman si Giyong ngunit dahil nakakainis si Giyong ay naisip niya na papalitan niya si Giyong bilang isang squad leader sa Baikindat. Natulala naman si Giyong na galit kay Seon at sinabi niya na kung ano ba ang sinasabi ni Seon. Tugon naman ni Seon na kung wala nang sasabihin si Giyong sa kanya ay papasok na siya sa silid-aralan at paasar niya pang tawag kay Giyong na okay lang po ba Sir Squad Leader. Tugon naman ni Giyong sa kanya na pagkatapos ng klase ay magkita sila sa rooftop dahil may tatalakayin lang sila tungkol sa squad nila. Habang nasa loob ng silid-aralan si Jin-sung ay narinig niya ang sinabi ni Giyong kay Seon. Agad naman na sumang-ayon si Seon kay Giyong. Habang ang ating bida ay nakikichismis. Pagtapos ng klase ay pumunta agad si Seon sa rooftop ng kanilang eskwelahan. Pasekreto naman siyang sinundan ng ating bida at sa isip-isip niya na gaya nga ng inaasahan niya ay pupunta talaga si Seon sa rooftop. Nang makalabas na sa pinto si Seon ay sa isip-isip naman ni Jin-sung ay parang may kakaiba siyang nararamdaman dito. Habang paakyat siya ay nagtaka siya dahil abala ngayong araw ang kanilang squad leader na si Giyong. Nakikinig si Jin-sung mula sa pintuan, narinig niya na nagsalita si Seon na kung ano ba ang gustong talakayin ni Giyong kay Seon. Sagot naman ni Giyong na nagpapanggap pa si Seon na hindi niya alam. May mga kasama si Giyong na mga estudyante at sinabi niya kay Seon na ngayon alam na ni Seon kung ano ang ibig sabihin ni Giyong. Paasar naman na tugon ni Seon na ang kanilang squad leader ay talagang hindi kapani-paniwala at sa tingin ni Seon na mukhang sikat rin si Giyong sa kanilang eskwelahan. Dito na nagsilabasan ang mga lalaking ito. Patawa naman na sinabi ni Giyong na si Seon ay kanya paring miyembro at walang intensyon si Giyong na dadapo ang kamay ni Giyong sa kanya pagtapos ng talakayan na ito. Inasar naman na patanong ni Seon kay Giyong na hindi ba matutuloy ang kanilang talakayan kung wala siyang mga kasama. Dagdag pa niya na ganito ba kawalang hiya palagi ang kanilang squad leader. Pagkarinig ni Giyong ng sinabi ni Seon ay ngumiti lang ito at pinalibutan nila si Seon habang ang ating bida ay nakikichismis sa likod ng pintuan. At dito nagdesisyon si Giyong na tuturuan nila ng leksyon ang kanilang vice leader. Panunuyang tugon naman ni Seon na siya ay tuturuan ng leksyon ni Giyong. Tinuro niya pa si Giyong at lalo pa itong inasar. At dito galit na si Giyong dahil sa pang-aasar pa lalo ni Seon sa kanya. Sabi niya na kailangan nilang turuan ng nararapat na leksyon si Seon at sisiguraduhin niyang pagsisisihan ni Seon ito. Parang nababagot naman si Seon na sinabing ano ba ang problema ni Giyong. Sinabi ni Giyong kay Seon na ang section leader ay kailangan sumunod sa inuutos ng sergeant. Ngumiti naman si Seon at sinabi na mas malakas at mas matalino ba si Giyong kaysa sa kanya. Dagdag pa niya na sa eskwelahang ito ay ang skill ang basehan para sa military rank at alinman maging sa lakas o sa paggawa ng mas magandang desisyon kaysa sa kanya. Paasar pa na tinanong ni Seon si Giyong na para matalo niya si Seon at least man lang mas magaling si Giyong sa kanya kahit isa lang sa dalawa. Kaya naman galit na si Giyong sa puntong ito. Agad niyang inutusan ng mga kasamahan niya na ilabas ang kanilang mga ideya at linabas naman ng mga ito. Sinuri ni Seon ang kanilang mga ideya. Karamihan sa kanila ay mga melee lang o pang-malapitan na pag-atake lang. Sinabihan naman siya ni Giyong na sa isang kagaya ni Seon na may special na ideya ay nakakaawa silang tignan.
Tugon naman ni Seon sa kanya na hindi naman at si Giyong ang talagang nakakaramdam nito. At dito sinabi ni Giyong na tama na ang kalokohan. Dagdag pa niya na ang gumawa ng kaguluhan sa campus gamit ang ideya ay paparusahan lalo na ang may mataas na ranggo ng ideya katulad ni Seon. Dahil kung magkaguluman ay si Seon lang mag-isa ang paparusahan dahil sa kanyang ideya na mataas ang ranggo. Sa isip-isip naman ni Giyong habang nakatitig sa kanyang kasamahan na ang mga mahihinang ito ay pwede nilang gamitin ang kanilang ideya hanggat gusto nila nang hindi sila nahahalata. Kaya inipon niya ang 15 na batang ito dahil doon. Dagdag pa niya sa isip niya na kailangan ni Seon ng espada para magamit ang kanyang totoong kapangyarihan. Ngunit hindi niya dala ito ngayon. At dito kinumpara nila na bilang isang OP character si Seon na hindi niya magagamit ang kanyang ideya ng maayos, at ang mga basurang mga ito na kayang gamitin ng maayos ang kanilang ideya ay mananalo ang mga basurang ito sa isip pa ni Giyong. Sinabi naman ni Giyong na hindi kakayanin ni Seon ang ganito karaming kalaban. At dagdag pa niya na sisiguraduhin niya na pagsisihan ni Seon ang kanyang pagsagot-sagot kay Giyong. At tinanawag niya pang goblin si Seon. Hindi naman natakot si Seon sa mga sinabi ni Giyong kaya naman tinanong sila ni Seon tungkol sa sikat na si An Sung-ho. Dagdag niya pa ng patanong na kung wala ba silang napapansin kapag titingnan nila si An Sung-ho. Bigla naman nagsalita si Giyong na kung anong kalokohan ang pinagsasabi ni Seon. Lumapit ng kaunti si Seon sa kanila at dahil alam na nila ang ideya rank ni Seon ay may tanong siya kay Giyong na kung ano ang combat rank ability ni Seon. Nanginig naman sa takot ang mga kasamahan ni Giyong dahil sa tanong na yon. Nakita naman ni Giyong na natakot ang kanyang kasamahan at sinabihan niya ang mga ito na huwag matakot dahil ang Blade Master na yan ay wala namang espadang dala. Dagdag pa niya na 15 silang lahat at huwag magpaloko kay Seon. Napabuntong hininga naman si Seon at sinabi niya kay Giyong na sana pinag-aralan niya ito noong squad battle. Tinubuan na naman ng ugat ang kamay ni Giyong dahil sa inis. Tinanong siya ni Seon kung nakalimutan niya na ba ang mga natutunan ni Giyong sa klase. At lumabas ang sungay na umiilaw ni Seon. At sinabi niya na ang isang A-rank ay kayang ang 100 na kalaban na mas mababa sa A-rank. Pinalabas ni Seon ang kanyang ideya na tinatawag na White Jade Goblin. Ang ideya rank niya ay A, B+ naman ang kanyang overall combat ability. Ang may taglay ng ideya na ito ay kayang palabasin ang White Jade Goblin. At meron itong Goblin talent na magaling sa paggamit ng espada. Sinabi ni Seon kay Giyong na ang mga A-rank ay kinoconsider na malakas ang kanilang taglay na kapangyarihan at dagdag pa niya na kailangan alam ni Giyong kung paano makikipaglaban ng isa laban sa lahat sa una pa lang para maka-A-rank. Dahil sa sinabi ni Seon ay nanginginig naman ang mga kasamahan ni Giyong. Dagdag pa ni Seon na kalahati pa lang ito ng kanyang totoong kapangyarihan. Dahil dun ay di na mapigilan ang pagninig ng kasama ni Giyong. Binagsak naman ni Giyong ang kanyang paa at sinabi sa kanyang kasamahan na wala naman siyang dalang sandata para sa kanyang ideya. At maya-maya pa ay inutusan sila ni Giyong na sugurin si Seon. Sumunod naman sila agad ngunit nanginginig sila at kita naman sa mukha nila ang takot. Inatake ng lalaki na may ideya na baseball bat si Seon ngunit hindi man lang gumagalaw si Seon sa kanyang kinatatayuan. At nang papalapit na sa kanya ang atake ng kalaban ay sinabi ni Seon sa kanya na gusto ni Seon ang kanyang kuryusidad, dagdag pa niya na hindi ba naging tapat siya sa paglapit niya kay Seon. Di man lang nakalapit ang sandata ng kalaban kay Seon at nagulat ang lalaki na hinawakan ni Seon ang kanyang sandata at itinapon ito patungo sa kanyang mga kasamahan. At para silang mga lubid na pinagbuhol na tatlo, pinagtinginan naman ng kanilang kasama ang tatlo. Agad naman silang inatake ni Seon at napatumba nito ng walang kahirap-hirap. Sabi ng isa na malakas si Seon kahit wala siyang sandata at hindi nila kakayanin ang isang merong A-rank na ideya. Nilapitan naman ni Seon ang nagsasalita at sinabihan niya na kaya siya hindi magiging A-rank dahil ang dali niyang sumuko agad. Sagot naman ng lalaki sa kay Seon na ano bang alam ni Seon sa kanya dahil si Seon ay ipinanganak na elite. Dagdag pa niya na ginagawa niya ang lahat para lumakas ngunit wala pa rin, at tinanong niya si Seon kung alam ba ng A-rank ang pakiramdam niya. Naawa naman si Seon sa lalaki. Dagdag pa ng lalaki na nararamdaman ba ng isang henyo na may malakas na ideya ang kalungkutan ng isang walang talentong tao. Tugon naman ni Seon na kaya naiisip ng lalaki ng ganyan dahil wala siyang choice, ngunit ang combat ability ni Seon nung nagsisimula siya ay di, nagulat naman ang lalaki sa kanyang narinig.
Itinuro naman siya ni Giyong at hindi naman siya makapaniwala na D-rank si Seon. Dahil wala ni isang tao na hindi alam ang tungkol sa pamilya ni Seon. Dagdag pa ni Giyong na dapat ang sasabihin ni Seon ay ang kapani-paniwala, at sino ang maniniwala sa kay Seon na siya ay walang talento. Sumang-ayon naman si Seon sa sinabi ni Giyong at sabi niya na isa siyang A-rank ngunit ang kanyang combat ability ay D, sinabi niya sa sarili niya na wala siyang talento. Dagdag pa ni Seon na hindi niya gusto gumamit ng espada ngunit pinipilit siya ng kanyang ideya. At wala nang magagawa si Seon kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. Hindi naman naniniwala ang mga ito kay Seon. Sinabi ni Seon na hindi biro ang kanyang pinagdaanan ngunit hindi na ito mahalaga. Tiningnan niya ang kanyang palad at sinabi niya na hanggang ngayon ay may pinapatunayan pa siya sa puntong ito. Dahil hindi sila naniniwala kay Seon ay sumugod sila kay Seon at pagtapos nun ay nakahandusay lang sila sa sahig at sabi ni Seon na kahit wala siyang espada ay hindi pa rin nila kakayanin si Seon. At dito mag-isa na lang si Giyong dahil tulog na ang kanyang mga kasama. Kaya siya itinira ni Seon dahil merong dahilan. Nagalit naman si Giyong sa kanyang mga kasama at sabi niya na ang maraming basura ay basura pa rin. Sabi naman ni Seon na kapag si Giyong na ang kanyang pinunterya ay katapusan na ni Giyong. Tiwalang-tiwala naman si Giyong sa kanyang sarili at pinalapit niya si Seon sa kanya at tinawag niya pa itong goblin. Nagtaka naman si Seon dahil tiwalang-tiwala si Giyong sa kanyang sarili. Naisip niya na baka may tinatagong alas si Giyong at nang walang ano-ano'y sumugod siya kay Giyong sabay sabi na patigasin ni Giyong ang kanyang tiyan. Nang papalapit na ang kamao ni Seon sa tiyan ni Giyong ay agad naman siyang umiti at sa isip-isip ni Giyong na nahulog sa patibong niya si Seon. Dahil alam ni Giyong na iniiwasan na tamaan ni Seon ang mukha dahil mapaparusahan si Seon dahil dun. Kaya naman ang plano ni Giyong ay saluhin ang atake ni Seon gamit ang kanyang mukha. Nagulat naman si Seon dahil hindi niya akalain na sasalagin ni Giyong ang kanyang kamao gamit ang kanyang mukha. At ang plano naman ni Giyong na kapag natamaan siya sa mukha ni Seon ay pwede niyang palabasin na binugbog siya ni Seon. At pwede pang humantong si Seon sa pagkasuspende o mas malala pa na pwede siyang mapatalsik. Hindi alintana ni Giyong ang sakit ng sapak ni Seon sa kanya kumpara sa mapaparusahan si Seon o kaya mapatalsik. Ngunit nang papalapit na ang kamao ni Seon sa mukha ni Giyong ay may kamay na biglang pumihil dito. Ang pumihil sa kamay ni Seon ay walang iba kundi ang ating bida, at sinabi niya na delikado ang atake ni Seon. Natulala naman si Giyong dahil naudlot ang kanyang plano. Tinawag niyang basura si Jin Sung at tugon naman ni Jin Sung na muntik na mabasag ang magandang ilong ni Giyong at tinawag niya itong Sargent. May parang basag na bagay ang nasa kamay ni Jin Sung at binitawan niya ito. Habang si Giyong naman ay tinanong niya kung bakit nandito si Giyong. Pagkahakbang ni Jin Sung ay naapakan niya ang kamay ni Giyong at sinabi ni Jin Sung na pasensya na dahil hindi niya nakita. Tinanong naman siya ni Jin Sung kung okay lang ba siya. Tinanong naman ni Giyong si Seon kung dinala ba niya ang basurang si Jin Sung. Itinuro ni Seon si Jin Sung at sinabi niya na bakit niya naman dadalhin si Jin Sung, dagdag pa niya na sinundan ni Jin Sung si Seon. Nagmamaang-maangan naman si Jin Sung at dito umiyak siya at sinabi niya na bakit ganito kalungkot ang kanyang buhay na walang gustong tanggapin siya kahit saan siya magpunta. Habang si Seon naman ay iniisip niya kung paano napigilan ni Jin Sung ang kanyang atake, mula sa likod ng pinto ng rooftop patungo sa kinatatayuan niya. Nagtaka siya kung bakit nagawa iyon ni Jin Sung sa loob lang ng maikling oras. Binuksan niya ang pinto at pumagitan sa kanila ni Giyong bago pa man tumama ang kanyang kamao. Hindi lang yan, napigilan pa niya ang full swing na atake ni Seon. Hindi pa rin makapaniwala si Seon na ang overall combat ability ni Jin Sung ay F dahil nagawa niya ang bagay na yun. Sinabi naman ni Jin Sung na palubog na ang araw, habang tinititigan siya ni Seon at iniisip ni Seon na kung ano ba talaga si Jin Sung. Napansin ni Seon na kung may anong bagay sa kanyang kamay at pagkatingin niya, ito ay mga piraso ng plastic. Sinabi naman ni Jin Sung kay Giyong na papalubog na ang araw at dagdag pa niya na uuwi na lang sila at dito natapusin ang ganitong sitwasyon. Tugon naman ni Giyong na sino ba siya para tapusin ang ganitong sitwasyon. Tinuro niya sina Jin Sung at Seon at sabay sabi na silang dalawa ay tapos na at kung ire-report ni Giyong silang dalawa sa kanilang guro bilang Sergeant. Tanong naman ni Jin Sung sa kanya na kung ano ba ang ginawa niyang mali, tinawag niya pang Sergeant si Giyong.
Dagdag pa niya na prinotektahan niya si Sergeant Giyong at tinanong niya si Giyong na karapat-dapat siyang makatanggap ng reward dahil sa pagprotekte niya kay Giyong. Sumang-ayon naman si Seon na prinotektahan ng kanilang cute na trainee ang pangit na mukha ni Giyong. Dagdag pa ni Seon na dito na nagtatapos ang kaawa-awang panlilinlang ni Giyong. Tumugon naman si Giyong na sinong nagsabi na tapos na siya, ine-record ni Giyong ang pangyayari gamit ang hidden camera. Hindi pa man tapos sa pagsasalita si Giyong ay itinuro ni Jinsung ang basag na camera at sinabi niya na kung yan ba ang ibig sabihin ni Giyong. Nagulat naman si Giyong, at gumuho ang kanyang mundo nang makita ang camera na nabasag. Sabi naman ni Jinsung sa kanya na, akala niya isa lang yun na kung anong dekorasyon. Humingi naman ng tawad ang ating bida kay Giyong dahil hindi niya alam na kay Giyong pala yun. Sinipa naman ni Seon ang piraso ng basag na camera at sinabi niya na dahil basag na ang camera, ay nawala parang usok ang mga plano ni Giyong. Dagdag pa niya na ang gusto niya talagang malaman ngayon ay kung paano napigilan ni Jinsung ang kanyang atake. Sinabi naman ni Jinsung na tinulungan niya lang si Seon at bakit niya ginagawa ito sa kanya. Gising na ang mga natutulog kanina na mga estudyante at nadismaya sila dahil ang camera ay nabasag na at sabi pa ng isa na ang A-ranks ay hindi lang biniyayaan ng skills kundi pati na rin swerte. Pagkarinig ni Seon sa mga ito agad niyang nilapitan ang mga ito at sinabi ni Seon sa kanila na tigilan na nila ang kakareklamo dahil mababa ang kanilang ideya ranks at maging inspirasyon nila ang kanilang trainee. Dagdag pa ni Seon na hindi pa huli ang lahat at pag-isipan nila ng maigi ang kanyang sinabi. Inaya na ni Seon si Jinsung umalis at sinabi naman ni Jinsung na parang nagiging katulad niya na si An Sungho, sagot naman ni Seon ay hindi siya magiging si Sungho. Habang si Giyong naman at kanyang mga kasama ay bigo sa kanilang plano. Lumipat ang eksena sa isang tao na humahawak ng kutsilyo at may sumisigaw na huwag siyang lalapit sa kanya at tinawag niya itong halimaw. Pagkalapit niya sa sumisigaw ay tumalsik ang dugo sa dingding. Sabi ng humahawak ng kutsilyo na siya at ang kanyang tiyuhin ay ganito rin sila. Tinitigil niya ang isang duguan na tao at tinawag niya itong uncle. Nagising naman ang ating bida dahil tumunog ang kanyang alarm clock at pawis na pawis ito dahil napaginipan niya naman ulit ang ganoong panaginip. Makalipas ang ilang oras sa kanilang eskwelahan ay napansin ni Seon na parang wala sa mood ngayon ang ating bida, at tinanong niya ito kung okay lang ba siya. Sagot naman ni Jinsung na natatawa na puyat lang siya. Tinanong niya si Seon kung saan sila pupunta. Tugon ni Seon na hindi niya alam dahil ang sinabihan lang ng guro ay ang mga sergeants. Malalaman din nila dahil shared class sila ng first aid class. Nang makarating na sila sa kanilang destinasyon at pinatigil sila ni Giyong. Nakita sila ng ibang estudyante at tinanong nila si Giyong kung taga Heian High School ba sila. Binati sila ng mga estudyante dahil first time lang nilang makakita ng mga bata na galing sa Heian High. Nairita naman si Giyong sa kanila at tinanong niya kung sino ba sila. Sinabi naman ng isa na gusto nilang makita si Kim Seon kumpara sa kanya dahil nabalitaan niya na maganda at henyo si Seon. Nagalit naman si Giyong dahil sa sinabi ng lalaki sa kanya at sinabi niya sa lalaki na kung may kailangan siya sabihin kay Seon ay sabihin niya na sa kanya dahil si Kim Seon ay section leader ng kanyang squad. Kinutya naman ng taga-ibang eskwelahan si Giyong at pinagtawanan dahil niro-roleplay daw nila ang military. Nagalit naman si Giyong at nagpakilala siya at tinanong niya ulit ang mga taga-ibang eskwelahan na estudyante na kung sino ba sila. Tinanong naman siya ng babae na kung ano ba sa tingin ni Giyong sila. Sumabog na sa galit si Giyong dahil hindi pa rin nila sinasabi kung sino sila. Dumating ang isang lalaki at sinabihan niya na huwag nilang pagtawanan ang taga-ibang eskwelahan. Humingi naman siya ng tawad sabay sabi na dahil medyo excited lang ang mga bata. Iniabot niya ang kanyang kamay kay Giyong at sinabi niya na taga Sojong High School sila. Tinapik naman ni Giyong ang kamay ng lalaki at sinabi na sabihin sa kanya kung ano ang sitwasyon dito. Umalma naman ang isa dahil nakita niya ang nangyari. At pinakalma naman siya ng lalaking nagpakilala. Bigla naman dumating si Seon at pinakalma si Giyong. Sinabi niya kay Giyong na ang kanilang punto sa pagsasanay ay bumubulusok pababa. At sinabihan rin niya ang taga Sojong High. Hindi naman makapaniwala ang lalaki dahil nasa harapan niya si Kim Seon. At nagpakilala naman siya agad kay Seon na siya si Lee Sunghwa at ikinagagalak niyang makita si Seon. Sinabi naman ni Seon kay Sunghwa na pumunta ang kanilang squad para dumalo kasama ang first aid rank class dito. Dagdag pa niya na bakit ang mga taga Sojong na mga bata ang nandito sa halip na ang first aid class ang nandito.
Ipinagpapaliwanag siya ni Seon. Natatawa naman ang lalaki at sinabi niya na sila ang first aid class na hinahanap nila. Sila ang Sojung High School second year first aid class. Hindi naman nila alam na bakit sila pinapunta sa bangkong ito. Ang tanging narinig lang nila na kasama nila ang Haein High. Papasok na ang mga estudyante sa bangko. Naisip nila na meron magandang relasyon ang bangko at ang kanilang mga eskwelahan. Pagkapasok nila ay nagandahan rin naman sila sa bangkong ito. Nang tiningnan ng estudyante ang loob ng bangko ay napaisip sila na parang in-reserved ito para sa kanila dahil wala man lang kahit ni isang customer. Kinonfirma ng lalaki kung sila ba ay ang mga estudyante na dadating para sa training. Namangha naman ang mga estudyante na malalaki sila at dagdag pa ng isa na ganyan ba ang kapangyarihan ng security guards. Habang papasok naman si Seon ay nagpakilala siya na sila ay second year 10th Platoon 3rd Squad ng Haein High. At siya si Kim Seon na section leader. Namangha naman ang mga tagabantay kay Seon dahil bata pa pero mature na. Sabi naman ni Seon na, kung meron ba silang gagawin ay sabihin lang nila sa kanya. Tugon naman ng tagabantay na gusto niya si Seon na umabot na sa puntong i-hire niya si Seon kapag siya ay malaki na. At tumanggi naman si Seon na may respeto. Habang ang ating bida naman habang nakatitig kay Seon sa isip-isip niya ay itinuturing sila na parang mga bata sa field trip na ito. Sa isip-isip naman ni Seon na hindi nila kinokonsidera ang mga estudyante na may combat power ability. Wala naman masyadong gagawin ng mga estudyante sa bangko ngunit kailangan nila ng puntos. Napadaan si Sunghwa at tinawag siya ni Seon sa kanyang kumpletong pangalan, lumapit naman siya agad kay Seon at sinabi niya na Sunghwa na lang ang itawag sa kanya ni Seon. Sumang-ayon naman si Seon. Minungkahi ni Seon kay Sunghwa na, divide niya ang kanyang squad sa 4 na party at ilagay sila bilang isang temporaryo lamang, dahil gusto nilang ipakita ang maganda nilang imahe sa bangko. Dagdag pa ni Seon na hindi rin siya sigurado na may guro na malapit sa kanila. Tinanong ng manong ang estudyante na kung gusto ba nila ng inumin o kaya snacks. Natuwa naman ang mga estudyante at sinabi na gusto nila. Nang makita yun ni Seon ay sinabi niya na para silang mga batang isip na customers. Dagdag pa niya na hindi nila siniseryoso ang ganito. Dumaan ang lalaki at sinabi niya na kukuha sila ng kape at tinanong niya sina Seon kung gusto rin ba nila. Dagdag pa ng lalaki na para itong kafe na may coffee machine, pwede rin silang makakuha ng kung anong gusto nila. Pagkarinig ni Seon ay pumasok sa isip niya na parang gusto niya ng dessert at iced coffee. Iniwan ni Seon ang kanyang sandata sa gilid at umalis para kumuha ng makakain at maiinom. Habang ang ating bida ay nasa sulok lang at inuobserbahan niya ang iba na parang kalmado naman sila. Nagulat siya nang dumating si Sunghwa at binati siya nito. Kinonfirma ni Sunghwa na kung siya ba ang kasama ni Kim Seon kanina. Sa isip-isip naman ng ating bida na sa tingin niya ang lalaki ito ay galing sa Sojung na tinatawag nilang Sunghwa. Nagtaka naman siya na bakit niya alam na kasama siya ni Seon kanina. Hindi pa man tapos sa pagsasalita si Sunghwa, sinabi ni Jinsung sa kanya na kung gusto ba ni Sunghwa na ipasabi kay Seon na gusto nilang lumabas na dalawa, dagdag pa ng ating bida na dalubhasa siya sa mga ganyang gawain. Sabi naman ni Sunghwa na hindi naman sa ganon. Pinalabas ni Jinsung ang kanyang bulsa na walang laman at sinabi niya na baka gusto niyang bilhan siya ni Jinsung ng tinapay, sabay sabi na wala siyang pera. Nagtaka naman si Sunghwa at sinabi na hindi niya gusto ng tinapay. Nagtaka naman si Jinsung dahil hindi niya gusto ng tinapay at tinanong niya kung ano ba ang kanyang gusto. Sinabi ni Sunghwa na interesado siya sa ating bida. Inalok siya ni Sunghwa kung gusto ba niya ng maiinom. Dahil may nakita siyang vending machine sa banda roon. Sumang-ayon naman ang ating bida at sa isip-isip niya na kailangan ba niyang i-report ito sa kanyang sergeant o kaya sa section leader nila. Napagpasyahan niya na huwag na lang. At dito umiinom ng soda ang ating bida at sobrang lamig ng kanyang ininom. Sinabi naman ni Sunghwa sa kanya na parang walang pakialam si Jinsung. Tinanong niya si Jinsung na siya ba ang tinatago na magaling ng Haein High. Napabuga naman si Jinsung ng kanyang inumin dahil sa tanong sa kanya. Tumawa naman siya at sinabi niya na nagpapanggap lang siyang walang pakialam. Tinitigan siya ni Sunghwa at sa isip-isip niya na anlayo niya sa mga classmate niya at parang hindi siya nababagay dito. Ngunit bakit parang wala siyang pakialam? Tugon naman ng ating bida na dahil yun ang kanyang moto sa buhay kaya pinaninindigan niya ito.
Namangha naman si Songhua sa kanya at tinanong niya kung ano ang rank ng overall combat ability ni Jin Sung. Tiwalang-tiwala naman na sumagot ang ating bida na F rank. Hindi naman makapaniwala si Songhua sa kanya at sinabihan niya si Jin Sung na nagsisinungaling lang. Sinabi naman ni Jin Sung na ang kanyang ranggo ng ideya ay F din. Tinawag niya ang kanyang sarili na the F-rank double champion. Tugon naman ni Songhua na tinutokso lang siya ng ating bida. Sagot naman ni Jin Sung na totoo yan, at bakit naman siya magsisinungaling. Tinitigan ni Songhua si Jin Sung na tinapon ang kanyang lata ng inumin ngunit sa isip-isip niya na parang mas kakaiba dahil sa pinapakita ng ating bida na parang maingat siya kung titingnan. Tinanong naman siya ni Jin Sung na kung ano ang gusto nilang pag-usapan sabay tapon sa kanyang ininom sa basurahan. At ito'y pumasok sa basurahan namangha naman si Songhua at tinanong niya si Jin Sung kung paano niya nagawa iyon. Nagulat naman ang ating bida dahil di niya inaasahan ang reaksyon ni Songhua. Sinabi ni Jin Sung na hinagis niya lang naman ang lata. Subalit manghang-mangha talaga si Songhua sa kanyang nakita. Sinubukan niya rin na itapon ang kanyang lata at trainer naman siya ni Jin Sung na kaya niya yan. Ngunit pagtapon niya ng lata ay napakalayo sa basurahan at sinabi niya na mahirap pala. Sinabi ni Jin Sung na wala ring maayos na reflex si Songhua. Pinulot ni Songhua ang lata na kanyang itinapon at sinabi niya kay Jin Sung na mahina siya kaya pinalitan niya ang kanyang landas sa pagiging first aid. Tinanong niya si Jin Sung na kung rank F siya, paano siya makaka-survive sa combat class. Sagot naman ni Jin Sung na binuhat lang siya ni Seon at swerte sabay tawa. Linapitan ni Jin Sung si Songhua at tinanong kung ano ang kanyang ideya. Hindi naman nagpatumpik-tumpik pa si Songhua at agad niyang pinalabas ang kanyang ideya. Ang kanyang ideya ay ang kanyang kamay ay nagiging patalim. Pareho namang C ang kanyang ideya at combat ability rank. Pinuri naman siya ng ating bida dahil sa kanyang ideya, sabi niya na maraming oportunidad para mas mapalakas pa ang kanyang ideya. Tugon naman ni Songhua na marami na ang nagsasabi sa kanya ng ganyan, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring improvement. Tinanong naman siya ni Jin Sung na kaya curious siya kay Jin Sung kung paano nakasurvive si Jin Sung sa combat class kasi gusto niyang lumipat sa combat class. Sagot ni Songhua na oo, napaisip si Jin Sung at sinabi niya na mas maganda ang first aid dahil makakasagip ka ng tao. Dagdag pa niya na mas maganda ng 1,000 beses ang first aid kumpara sa pang-combat lamang na ideya. Dahil sa sinabi ni Jin Sung ay parang naliwanagan naman si Songhua at tinanong niya si Jin Sung kung totoo ba ang kanyang sinabi. Kagat-labi naman na tugon ni Jin Sung na oo naman. At tinapik ni Jin Sung ang balikat ni Songhua at sinabi na mas magkaroon ng tiwala sa sarili at mas maging maingat. Sa isip-isip naman ng ating bida ay naiinggit siya kay Songhua dahil mas nanaisin niya na ang kanyang ideya ay makakasagip ng maraming tao. Inaya naman ni Jin Sung si Songhua na bumalik na sila. Lumipat ang eksena sa mga guro, sinabi ng gurong si Yang Ho na humihingi siya ng tawad dahil nahuli siya. Tugon naman ng isa na okay lang dahil nauna na ang mga estudyante. Tinanong niya ang gurong si Yang Ho na kung sisimulan na ba nilang markahan ang mga estudyante. Nagtaka naman si Yang Ho dahil wala pa naman silang nakikita para magmarka na. Tugon naman ng isa na okay lang at markahan na lang ang mga estudyante na karaniwang mahusay na. Dagdag pa niya na wala naman silang gagawin sa bangko. At ang training nila ay parang pagmumodel lang. Sumang-ayon naman ang gurong si Yang Ho. Pinuri naman nila si Yang Ho dahil pumayag siya. Minarkahan na ni Yang Ho ang mga estudyante at gaya nga ng inaasahan ay F pa rin ang ating bida. Pagtapos nilang markahan ang mga ito ay napagdesisyonan nilang magkape muna. Bumalik ang eksena sa bangko. At dito makikita natin ang dalawang estudyante na nagbabante sa pinto ng bangko. Nagrereklamo ang lalaki dahil nakakapagod ang magbantay ng unahang pinto ng bangko ng nakatayo. Dagdag pa ng babae na sa bagay ay wala namang mangyayari na masama. Dito ay inaya niya na magbato-batupik sila at ang matatalo ay bibili ng maiinom. Sumang-ayon naman ang babae. Nagsimula na sila sa bato-batupik, ngunit may napansin ang nakapulang buhok na may paparating. Tiningnan nila ang mga paparating na mga tao at namangha pa ang isa dahil maganda ang kanilang kasuutan. Inakala pa ng isa na isa itong group cosplay. Tinanong naman ni Giyong na kung anong klaseng outfit ba ang mga yan. Tumakbo naman agad ang lalaking bantay ng bangko at sinigawan niya ang mga estudyante na nasa harapan ng pinto na umalis sila. Nagtaka naman ang dalawang estudyante dahil dun.
Nang walang ano-ano'y sinangga ng lalaking bantay ang isang atake ng kanyang ideya na tonfa na tumitigas habang nakakatanggap ng pag-atake. Habang pinipigilan niya ang malaking espada ng lalaki gamit ang kanyang tonfa ay sinigawan niya ang mga estudyante na tumakbo sila patungo sa likuran. Namutla naman ang ibang estudyante sa kanilang nakita. Umilo naman ang mata ng kanilang kalaban at sinabi niya sa sumisalag ng kanyang espada na baliwala lang ang kanyang paghihirap. Habang ang lalaking bantay naman ay unti-unting nababasag ang kanyang ideya na tonfa at sumigaw siyang muli na tumakbo na. At tuluyan nang ang bumaon ang espada ng kalaban sa lalaking bantay at nakita naman yun ng mga estudyante, namutla sila sa kanilang nakitang dugo. At dito tumayo naman ang lalaki at tinawag niya na kasamahan ang mga South Korean. Sinabi niya sa mga nasa loob ng bangko makikiraan lang siya sandali. Sumigaw naman ang dalawang bantay ng bangko na kung sino sila. Sinabi naman ng kalaban na may malaking espada na mukhang mas malakas ang dalawa kaysa sa pinatay niya kanina. Dagdag pa niya na gusto niya na mas gawing mas masaya ang kanilang laban. Hindi naman naintindihan ng mga bantay ang sinasabi ng kalaban, at tinanong nila na kung spy sila na galing sa North Korea. Sagot naman ng kalaban na nandito siya para magpanggap bilang isang pulubi. Dagdag pa niya na kung hindi nila gusto maputulan ng ulo ay punuin nila ang bag na ito sabay tapon ng bag sa sahig. Nagalit naman ang bantay at pinapwesto niya ang kanyang mga kasamahan. Sinabi naman ng lalaki na hindi ba nila marinig ang sinabi niya na punuin ang kanyang bag na itinapon. Dagdag pa niya na kumilos na sila habang tinuturing pa niya na kasamahan sila. Sumigaw naman ang bantay na pinapatahimik niya ang magnanakaw na bastardo. Hindi naman nagustuhan ng kalaban nila ang sinabi ng bantay at dito itinaas niya ang kanyang malaking espada. Iniisip naman ng mga bantay na hindi nila kakayanin ng isang yan dahil ang kanyang enerhiya ay nalagpasan na ang tinataglay ng karaniwan na class. Nakita naman yun ni Seon. Dito inutusan ng isang bantay ang kanyang kasamahan na salagin ang kanyang malaking espada at palibutan siya. Dagdag pa niya na kailangan nilang pigilan ang mga ito dahil may mga estudyante sa likod nila. Kung hindi nila mapipigilan ang mga kalaban ay mamamatay lang sila ng walang kabuluhan. Dahil nakita ni Seon na papaatake na ang kalaban na may malaking espada ay dali-dali siyang sumigaw na umatras sila. At umatake na ang kalaban. Natulala naman si Seon sa kanyang nakita dahil sa isang atake lang ng kalaban ay napatumba niya ang isang B-rank na depensa. Pagtapos ng atake ng kalaban na may malaking espada ay sinabi niya na ito lang ba ang kaya nila. Dagdag pa niya na masyado silang nahuhumaling sa kapayapaan. Sinabi pa niya na problema ito dahil pinabantay nila ang mga walang kwentang gwardiya. Habang tinititigan ni Seon ang kalaban na may malaking espada ay sa isip-isip niya na ang taong ito ay mukhang A-rank ang kanyang overall combat ability. Sumigaw naman agad si Seon na ang lahat ay magsama-sama at pumunta sa likod. Sumang-ayon naman ang mga estudyante at nagsitakbuhan sila. Nakita naman ng kalaban nila na tumatakbo ang mga estudyante at tinanong pa niya ito na kung gusto ba nila maging bankers. Habang si Seon naman ay sinabihan niya ang bawat estudyante na ilabas ang kanilang mga ideya at sinabihan niya rin ang mga leader ng bawat squad na sila na mismo mag-command sa sarili nilang mga squad members. Pinapanood naman sila ng lalaking may malaking espada at tinanong niya ang mga estudyante na kung pwede ba siyang kumuha ng pera. Habang ang may pulang buhok na estudyante ay takot na takot kung bakit nangyayari ito. Pinalakas naman ni Seon ang loob ng kanyang mga kasamahan at sinabi niya na magpakatatag kayo hanggang sa dumating ang mga pulis o makita sila ng mga guro nila. Hindi naman alam ni Seon ang kanyang gagawin dahil hindi rin siya sigurado na makakaya niya mag-isa ang lalaking may malaking espada. Tiningnan niya ang mga kasamahan ng kanyang kalaban at naramdaman niya na parang malalakas din sila. Sabi naman ng lalaking may malaking espada na gusto lang nilang makipagtulungan dahil ang kanilang mga bulsa ay wala ng mga laman. Tinanong niya pa na ganito ba kalamig ang pakikitungo ng mga South Korean sa kanilang mga customers. Tinanong niya si Seon kung ano ang pangalan niya dahil mukha itong matapang. Nagpakilala naman si Seon sa kanila. Tinanong niya si Seon na sagutin niya ang tanong niya dahil mukha namang matapang si Seon. Tanong niya na ano ang kanyang gagawin para makakuha ng pera sa mga banker. Sa isip-isip naman ni Seon na kailangan niyang libangin sila kahit na sandali lang. Sinabihan sila ni Seon na parang hindi naman sila mga spy dahil sa kanilang suot na outfit. Tinanong ni Seon na kung sila ang taga North Korea na mga nakatakas na grupo. Dagdag pa niya ng patanong na hindi pera ang kanilang dahilan.
Ngumiti naman ang lalaki at sinabi kay Seon na palagi niyang sinasabi ang spy at paniniktik. Nagdesisyon siya na magpakilala muna sila kung sino sila. Nagulat naman si Seon dahil willing silang ibunyag ang kanilang pagkakilanlan. Sinabi ng lalaki na may peklat sa mukha na hindi niya alam kung narinig na ni Seon ang tungkol sa kanila na sila ang Great Pestilence Syndicate. Nagulat naman si Seon at tinawag silang peste. Ang Great Pestilence Syndicate ay hindi kilala kung saan nanggaling at ang kanilang kasuutan. Hindi nila alam kung anong lahi ang mga ito at kanilang mga ranggo at katayuan. Sila ay isang terorista na laban sa sangkatauhan sa lahat ng mundo. Kahit saan man sila magpunta ang kanilang madadaanan ay walang ni isang matitirang buhay. Sila ay malulupit na grupo. Tinatawag silang peste. Pagkarinig ng mga estudyante ng Sejong High ay natakot sila dahil sa narinig nila na peste. Sinipa naman ng lalaking may peklat sa mukha ang bag at sinabi niya na sila ang Great Pestilence Syndicate, ngunit tinatawag sila ng mga estudyante na peste. Dagdag pa niya na kung naiintindihan ng mga estudyante ay ibigay na lang sa kanya ang pera. Natulala naman ang may pulang buhok at wala siyang bukang bibig kundi ang peste. Natarante naman ang babae dahil nasa harapan nila ang sinipang bag ng lalaki, at sinabi niya na lalagyan na lang nila ng pera at ibigay na lang lahat sa kanila. Nagulat naman ang isang estudyante dahil umilo si Seon. Nakita naman ng lalaking may peklat sa mukha at namangha ito dahil nagulat siya. Pinalabas ni Seon ang kanyang ideya na White Jade Goblin. Pinakalma ni Seon ang lahat ng kanyang mga kasamang estudyante. Sinabi ni Seon sa kanila na hindi nagsabi ang mga kalaban na pagtapos ibigay sa kanila ang pera ay hindi sila sasaktan. Namangha ang lalaki dahil nakilala niya ang sungay at ang buhok ni Seon. Tugon naman ni Seon na mabuti dahil alam ng lalaking ito ang tungkol sa pamilya ni Seon at hindi na niya kailangan magpakilala pa. Pinagpapawisan naman si Seon habang iniisip na kung sasali ang mga kasama ng lalaking may malaki na espada ay wala siyang pag-asa. Napagdesisyonan ni Seon na kailangan niyang kumbinsihin ang lalaking may malaking espada na makipagduelo dahil mukha naman siya ang leader. Tumatawa naman ang lalaki at sinabi niya kay Seon na matalino ang isang ito. Dagdag pa niya na akala ni Seon ay mahuhulog siya sa patibong niya. Nagtatago naman ang mga kaklase ni Seon. At tinanong ni Seon sa lalaki na hindi naman nila aatakihin si Seon nang sabay sila dahil mag-isa lang siya. Tumatawa naman ang lalaki at sabi niya na gusto niya ang tapang ni Seon dahil nagmula ito sa pamilyang Kim na Goblin ay inaasahan niya na ang tapang ni Seon. Dagdag pa niya na dahil nanggaling si Seon sa pamilyang Goblin ay may pagkabaliw itong si Seon. Sinabi ni Seon na puro salita ang lalaki at tinanong niya kung lalabanan ba niya si Seon o hindi at tinawag siya ni Seon na terorista. Nakyutan naman ang lalaki sa sinabi ni Seon. Nilapag niya ang kanyang sandata at nagdesisyon siya na labanan si Seon. Pinapalapit ng lalaking may peklat sa mukha si Seon habang tinuturo niya gamit ang kanyang malaking espada. Sinabi naman ni Seon na pinapauna siyang umatake at tiwala sa sarili ang lalaking may peklat sa mukha. Nagpasalamat naman si Seon dahil gumana ang kanyang panunuya sa lalaki. Tinitigan niya ang mga kasama ng leader ng sindikato at sabi niya sa isip-isip niya na hindi niya sisirain ang kanyang salita sa harap ng kanyang mga tauhan. Kapag natalo niya ang leader nila ay makakaligtas siya. Sa puntong huhugot na sana ng espada si Seon ay wala siyang makapa. Naalala niya na iniwan niya sa kanyang pinagpahingahan kanina para kumuha sana ng maiinom. Maya-maya pa ay sinugod na siya ng kanyang kalaban. At nang umatake na ang kalaban ay sinabi niya na kung hindi aatake si Seon ay siya na lang ang aatake. Naiwasan naman ni Seon ang atake ng kanyang kalaban at tinamaan ang pader at nag-iba ito. Naisip ni Seon na kung natamaan siya ay katapusan niya na. Nagpasalamat naman siya sa ataking yun dahil may magagamit siya na pwede niyang gawing sandata, ngunit napansin naman agad ng lalaki at agad niyang inatake ang pader sabay sabi na nagulat siya sa isang surpresang atake. Tinanong niya si Seon na kung ano ang nangyari sa kanyang pinakitang tapang kanina. Umiwas naman si Seon sa pag-atake ng kanyang kalaban. Tinanong naman siya ng lalaki na kung goblin na kaluluwa ba ang taglay ni Seon at hindi ang lumilipad na squirrel. Sa bawat pag-atake ng lalaki at nagawa naman na iwasan ni Seon ang mga ito. Nakita naman ng mga estudyante si Seon na nilalabanan ng lalaking magaling gumamit ng espada na malaki at napabilib sila at namangha dahil sa ginagawa ni Seon. Senior ng mga estudyante si Seon habang sila ay nakatago.
Nakita naman yun ng ating bida na naglalaban si Seon at ang lalaking may malaking espada. Sa isip-isip ng ating bida ay hindi ito ang oras para mag-cheer, tinanong niya ang kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Sinabi naman ni Songhua kay Jin Sung na kaya pala sikat si Seon dahil may rason. Dagdag pa niya na sinasabayan niya ang boss ng peste. Sinabihan naman ni Jin Sung si Songhua na ang sitwasyon na ito ay pasama ng pasama. Dagdag pa niya na kailangan nilang tumakbo ng napakabilis at magtago sa oras na ito. Tinanong naman siya ni Songhua kung saan sila tatakbo ngayon. Tumingala si Jin Sung at sinabi niya na pwede doon sa itaas, sa palikuran, sa kabinet o sa ilalim ng mesa. Dagdag niya pa na kahit saan basta mahirapan ang mga kalaban na makita sila. Habang si Seon naman ay pilit iniiwasan ang mga atake ng kalaban.